Pasalamat tayo sa Panginoon na pinagkalooban niya tayong muli ng pagkakataon to push through with our capstone online devotion. Para sa panalangin. At bago yan, nais nating bigyan ng pagkakataon muli si Sister Micah para mag-alay sa atin ng panalangin at of course para sa ating Panginoon. Maraming salamat, Sister Micah, sa napakagandang awitin. At yan din po ang magiging tema natin ngayong gabi. Pero bago yan, bigyan natin ng daan ang ilang mga bagay, prayer request po. Nagpe-pray, sama natin sa prayer. Hindi natin ito nabanggit kagabi. Si Brother Jerome ay nagre-request ng panalangin para sa kanilang family, ang kanilang mga magulang nandoon din sa Calawag, Pastor Tony. Si Sister Clarissa, praying for family protection at sa sakdal na kalooban ng Panginoon for her scheduled interview on Monday. Dalangin din natin na ang enhanced community quarantine na ngayon ay eventually umabot na sa lockdown ay ma-shorten po nawa, no? Dahil nagiging mahirap na rin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Samahan natin sa panalangin ating mga frontliners ng mga kapatiran. Involved po sila sa mga medical move ng ating pamahalaan. Si Brother Joey Espanilla nasa Lung Center, sa Kidney Institute, I should say, si Sister April Pitugo, ganon din Sister Joy, wife ni Brother Israel, no? Si Brother Joan din and family, we also extend our condolences and our deepest sympathy. Nasa Negros po sila ngayon dahil sa pagkamatay ng kanilang magulang.
So, pinagpipray din natin mga kapatiran natin sa Italy. Alam nyo naman, ang Italy, isa sa seryosong tinamaan nitong COVID-19. Napakarami na po, araw-araw, daan-daan ang mga nakukumpirma na nagkakasakit at namamatay. Pero gayon man, ating mga kapatiran sa Italy po ay matibay na ninindigan at sila po ay nakasubaybay din sa ating streaming. No? Si Sister Baby, si Sister Elena, ang mga kapatiran natin sa Puso Rubio, I just heard na sila po ay naka-tune in din sa atin ngayon. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, Pastor June Rance, at trust this will be a blessing also sa inyong lahat. No? So, yumuko po tayo sandali sa panimula ng ating panalangin. Dakilang Diyos, narinig po ang mga bagay na aming sinambit. Walang bagay na lihim sa iyo, Panginoon, kung meron mang mga bagay na hindi man naipaabot sa amin, pero ang mga kapatiran namin, silently sa kanilang mga puso ay meron ding nais na ilapit sa iyo, Panginoon. Alam namin na ito ay iyong tutugunin at ang mga bagay na binasa ko, mga prayer requests, mga individuals, Lord, na request, nakarating po itong lahat sa iyong pandinig at sa iyong paanan. Ito po ay aming itinataas sa iyo at inaangkin namin ang mabilis na katugunan, Panginoon. So we thank you and we claim all these things being answered in Jesus Christ's wonderful name. Amen. Praise the Lord. So ngayon, dumako po tayo sa pagbasa ng kasulatan. Samahan po ninyo ako if you have your Bibles with you. Sundan ninyo ako. Sa Exodus chapter 12 verse 5, pagpapatuloy po ito ng serye ng ating pagbubulay-bulay about our subject, general subject about the preparation. No? So sa chapter 12 verse 5, sabi dito, your lamb shall be without blemish, a male of the first year, ye shall take it out from the sheep or from the goats. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. So ngayon, ang ating pong paksa, mga kapatid, ay may kinalaman sa sakdal na hain o about the perfect sacrifice. Na katulad ng ating binasa sa Exodus chapter 12 verse 5 na ang kordero na kailangang ihain, ito po ay walang kapintasan. No? So nandoon pa rin tayo sa ating tema kung saan ang mga Israelita ay paalis na sa Ehipto at sila ay kailangang nakahanda at ang bawat pamilya ay kailangang kumatay ng isang kordero at ang dugo nito ay ipapahid sa hamban ng mga pintuan at ang karne naman ay ilalagay sa hapag ng mga Israelita at pagsasaluhan ito ng mga pamilya, no, sa pamumuno ng head of the family, which is the father. At ang sabi ng Exodus chapter 12, kung ang kordero ay labis sa isang pamilya, ay kailangang alalahanin din at ito'y makaabot sa kanilang mga kapitbahay. No? So, ngayon mga kapatid, wag natin alisin ang ating pananaw doon sa panahon ng Israelita. They were about to leave Egypt at umiikot na ang huling salot na ipinagkaloob o iginawad ng Panginoon, no, bilang hatol niya sa Egypt. In that way ay palayain ni Pharaoh ang mga Israelita, no, upang sila ay makabalik na sa kanilang lupang pangako. But we are focusing more on the condition ng mga Israelita na ang puso nila ay kailangang handang-handa sila, no, na lisanin ang Ehipto at sa mga bagay na dinaanan natin at talakay natin nung nakaraan ay kailangan sila ay mentally, physically, and above all, spiritually ay handa sila, no, sa isang journey, sa isang paglalakbay. And along the way ay meron silang mga kakaharapin at ito po ay naitala na sa Biblia what have happened to them. But we're just focusing doon sa kondisyon at ito naman ay tipo din ng nobya ni Kristo sa ating panahon na ito, na nasa panahon tayo kung saan ang panahon ay nagbabadya na
ang paghatol ng Panginoon dito sa lupa ay naririto na, no? And a certain act, a certain condition of our hearts, of our lives, ay kailangang nasa posisyon at tayong lahat ay handa nating harapin ang ating Panginoon anytime. We're going to meet Him, and we know we're going to meet Him up there in the air. So, ngayon ay nandito tayo at wala tayong magagawa kundi ang Panginoon ang gumawa para sa atin. Siya ang nagbigay ng instruction kay Moses. Si Moses ay inihatid niya ang utos ng Panginoon at ito ay kailangang sundin ng bayang Israel upang nang sa ganon ay makatakas sila, no, sa salot at lisanin na nila ang Egypt. And the same manner na tayo din naman ay lisanin na rin natin ang mundong ito. No? How many times, isipin ninyo ngayon, isang salot lang ito na lumaganap sa buong mundo. But there are many plagues written in the Bible that will take place in the last days which we are now living in. No? So paano pa matataranta ang mundo? But come what may, we're so sure dahil ito ay kailangang mangyari, kaya nga tayo ay naghanda at kailangan nating magkaroon ng assurance. And the only assurance, mga kapatid, na ating pinangahawakan ay walang iba kung hindi ang hain na inilatag ng ating Panginoon. So, you see, now, pansinin natin, because our subject is about the perfect sacrifice, so basahin natin dito sa Leviticus, chapter 22, no, verse 21, kung paanong ang mga hain sa lumang tipan ay tinatrato, no? Sabi sa verse 21, "And whosoever offereth a sacrifice of peace offerings unto the Lord to accomplish his vow, or a freewill offering in beeves or sheep, it shall be perfect to be accepted, there shall be no blemish therein." So ganito pala sila mag-alay, no, sa lumang tipan. Hindi lang sila basta magdadala ng kung anong bagay sa templo at iaabot nila doon sa saserdote upang ito ay kanilang maging hain, no, para sa kanilang mga kasalanan. So ito ay sinisiyasat muna ng saserdote at kailangan niyang tignan, no, ang kabuuan ng hain na ipipresenta ng tao doon sa templo. At kailangan ito ay walang kapintasan. Sakdal ito sa paningin ng saserdote upang ito ay tanggapin, no? Sa susunod na talata, sa verse 22, sabi ito, hindi maari, no? Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scurvy, or scab, ye shall not offer this unto the Lord, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the Lord. So ganito kailangang tratuhin ang mga alay doon sa lumang tipan. So hindi lang ito basta kukuha sila doon sa kanilang pastulan at yung pinakapangit ang iaalay nila. Hindi po ganoon, no? Kundi kailangan ang pinakamaganda, ang pinakamaayos, ang pinakasakdal, ito po ang kanilang iaalay. So ito po ay taon-taon. So gayon man, mga kapatid, kung babasa pa tayo ng ilang talata dito sa aklat naman ng Hebreo, ay makikita natin sa chapter 10, basahin natin verses 3 and 4. No? Basahin natin yung mga scriptures bago natin bigyan ng ilang mga exposition. Sabi dito sa verse 3, Hebrews chapter 10. "But in those sacrifices, there is a remembrance again made of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins." So kahit pala, no, sa lumang tipan, kahit na napaka-inam, napakaganda ng alay, ito ay hindi pa rin makasasapat, no, sa ating panahon ngayon. Ang sabi, ang mga alay na ito sa lumang tipan ay walang kakayanan na makapagpatawad ng mga kasalanan. Hindi ito
makakapaghugas ng kasalanan. Ito ay nagtatakip lamang ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Scripture, kahit na mag-alay sila taon-taon, taon-taon pa rin, maaalala pa rin nila, no? Naririyan pa rin ang kasalanan. Kaya sabi sa verse 4, "For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins." So this is the situation in the Old Testament, no? Kaya lang may problema tayo dahil kung titignan natin, ngayon tapos na po ang lumang tipan, naririto na tayo sa huling panahon, sa dulo na tayo ng huling panahon, no? Pero ang Biblia ay may bilin. Sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 48. Sabi dito, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." So meron tayong problema dahil nire-require, no, ng Panginoon ang kasakdalan. So paano natin maaabot ang bagay na ito na nire-require ng ating Panginoon? Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa atin, hindi naman siya magbibigay ng pasanin na hindi natin kaya. Ibig sabihin, hindi siya magbibigay ng utos kung hindi natin ito magagawang tuparin. Ibig sabihin, kaya sinabi niya na tayo ay magpakasakdal, merong paraan para tayo maging sakdal. At yun ang kailangan nating abutin, yun ang kailangan nating tuparin, no? So, Hebrews chapter 10 verse 1. "For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect." So ngayon, naiintindihan natin, mga kapatid, kaya pala kailangan ng bagong tipan. Kailangan nating sumulong, kailangan nating lumakad sa liwanag dahil ang bagay nito na nire-require ng ating Panginoon sa atin ay hindi natin magagawa sa ganyang sarili natin. Ang pamamaraan dun sa lumang tipan ay hindi makatutugon sa ating mga pangangailangan. Kaya yung mga una nating paksa, no? We're living in a certain condition in the last days, and now what kind of act, or what move it requires on our part, no? Kaya nandito, kaya kailangan tugunin ng ating Panginoon ang bagay na ito, at ito ay sa pamamagitan ng sarili niyang kaparaanan. Kaya pala ang Diyos ay nanaog, nagkatawang tao siya, at nakipantay siya sa mga alipin, no? Katulad ng sinasabi doon sa Philippians chapter 2 verses 5 hanggang 8, no? Na bagamat siya ay kapantay ng Diyos, ay hindi niya itinuring o hindi niya inari, mga kapatid, sa bagkus siya ay nakipantay sa mga alipin. So, merong purpose ang Diyos kung bakit niya ginawa ang bagay na ito. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya't ang kamatayan na ito na bahagi ng kautusan, batas ng ating Panginoon, ay ipinataw niya, mga kapatid, sa kanyang sarili upang nang sa ganon tayo ay may angat niya sa ating kinalalagyan. So ngayon, 2,000 years ago ay lumitaw ang lingkod ng Diyos at ipinresenta niya ang tunay na kordero. At makikita po natin yan sa Juan, sa chapter 1, verse 29. Ang sabi dito, "The next day, John saith Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." Alright, so ngayon, meron ng sagot sa problema. Meron ng sagot, meron ng tugon dun sa bagay na hindi natin magagawa sa ganang sarili natin. No? Siya ay nanaog at siya ay pinresenta ni Juan na isang propeta. Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos. So tayo ngayon ay sumusulong, mga kapatid, sapagkat sa lumang tipan, yung mga bagay na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng mga hayop, pinatutulo ang kanilang mga dugo, pinapahid sa mga hamban ng kanilang mga pintuan, at pinagsasaluhan nila yung karne
ng kordero, mga kapatid, pero gayon man, hindi po ito sapat sa pangangailangang espiritual ng mga tao. Kaya pala sa lumang tipan ay walang kasalanan pa na napatawad at ang kapatawaran ay dumating lamang nung ating Panginoon ay nanaog at mabayubay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Now, ngayon pinresenta na siya ni Juan. Palagi propeta, mga kapatid, ang nagtuturo tungkol doon sa atonement na tinatawag, no? Doon sa pampalubag loob, doon sa katugunan, mga kapatid. So ang sagot sa Israel para sila hindi dapuan ng salot ay kailangang tanggapin nila si Moses na propeta ng Diyos sa panahon na yon at kailangang sundin nila ang mensahe ni Moses. At si Moses, sinabi niya, tinuro niya ang kordero, no? Kailangang magkatay ang bawat tao. At ngayon naman, bago dumating ang ating Panginoon, ay lumitaw ang isang propeta at siya ay ipinakilala. At ang propetang ito na si Juan ay ang sabi dito, narito ang kordero ng Diyos. So kung paanong tinuro ni Moses ang kordero doon sa panahon nila sa Israel. Ngayon naman si Juan na isa rin namang propeta sa bagong tipan ay itinuro niya din naman, mga kapatid, ang kordero at walang iba kung hindi ang ating Panginoon. No? So imagine niyo 2,000 years ago ay lumusong sa tubig ang ating Panginoon. Now, again, sa lumang tipan, ang mga natural na hayop, natural na dugo. At ngayon, narito na sa bagong tipan. At kailangan ngayon ng sakdal na hain. Now, kailangan may magpatotoo na ang hain na ito ay sakdal. No? Basahin natin. Dito sa Revelation chapter 5 verse 8. And when he had taken the book, the four beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials, full of odors, which are the prayers of saints. No? So ito ay deklarasyon doon sa langit. At itinuturo yung kordero na ipinresent ni Juan. At ngayon, ang kalangitan ang nagdedeklara. No? Sa verse 9, and they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. So ito ay mga heavenly beings, no? Yung 24 na nilalang. Ang mensaheng nagsasabi sa atin, yung 24 na nilalang, mga kapatid, ay ang 12 patriarka at ang 12 mga apostol. Sila ay nagpatotoo, diniklara nila, mga kapatid, no? Kasama ng 4 na nilalang doon sa langit, na ang korderong ito ay karapat-dapat. Siya ay karapat-dapat, mga kapatid. At hindi lang yan sa kalangitan. Now, nung si Jesus, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay nandoon sa harap ng mga tao at siya ay pinresinta ni Pilato, pansinin ninyo ang sinabi ni Pilato sa ating Panginoon. Ang sabi niya sa Lucas 23, talatang 4, ang sabi, Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man. Now, walang question na ang mga kalangitan, ang mga nilalang doon sa kalangitan ay magpatotoo na ang korderong ito na nanaog mula doon sa kalangitan ay isang karapat-dapat dahil wala siyang kapintasan. Meron siyang karapatan na tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan at i-restore niya tayo doon sa dati nating kalalagyan. Ang mga nilalang doon sa kalangitan ang nagdeklara na siya ay totoo, siya ay karapat-dapat, siya ay sakdal. Ngayon, dito sa lupa, si Pilato na hindi kasama ng mga apostol, mga kapatid, sa harap ng mga tao ay nagdeklara din naman nang sabi niya, yung kordero, walang iba kundi ating Panginoong Hesus na ipinakilala ng propetang si Juan. Ang sabi ni Pilato, I find no fault in this man. Wala siyang kapintasan. Ibig sabihin, na-meet niya yung requirement ng isang kordero na tutubos sa atin ay walang kapintasan. Heaven declared,
Pilate declared, and not only that, mga kapatid, even Judas himself. Sa Matthew chapter 27, then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. What a testimony, hindi lamang ng kalangitan, hindi lamang ng opisyal doon sa Jerusalem, maging si Judas, no? Hindi mananampalataya, a serpent seed, so-called, mga kapatid. Siya rin ay nagdeklara na kanyang ipinagkalulo ang isang inosenteng dugo. Ibig sabihin, sakdal na dugo, walang kapintasan, mga kapatid. So, ngayon, tayo ay merong assurance, nakakatiyak po tayo, mga kapatid. Sasabihin natin, kasi ang Panginoong Jesus yun Kaya, sakdal talaga yon, no? So, pero ngayon, tayo yung nire-require. Pero bago yan, tignan natin ang mga apostol sa panahon ni Paul. Sa Acts chapter 19, ito po ay eksena, hindi ko nababasahin lahat, na kung saan merong inaalihan ng masamang espiritu at naghahanap sila ng may kapangyarihan, no? At may mga taong nagpresenta at nagpalayas din naman sila sa pangalan ng Panginoong Jesus, no? Sabi nila, saying, we adjure you by Jesus by Jesus whom Paul preached, and there was 7 sons of one Sheba, a Jew and chief of the priests which did so. Pero sumagot yung masamang espiritu at ang sabi, and the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are ye? So ngayon, ganyan din, ang daming naglipan na mga kapatid, ginagamit din ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. But then and again, narito, yung mga dyablo, alam nyo, kilala din nila mga kapatid, no? Yung mga tunay na gumagamit ng pangalan ng ating Panginoon. Isipin nyo itong mga taong to, nagpresenta sila at nagpakilala din sila na sila may kakayanan din na magpalayas ng mga demonyo sa pangalan ng Panginoong Jesus, at yung Jesus mismo na ipinapangaral ni Pablo. Pero hindi natakot sa kanila yung mga demonyo. Bagkus ay, ang sabi dito, and the man in whom the evil spirit was leaped on them and overcame them and prevailed against them so that they fled out of that house naked and wounded. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Ibig sabihin ngayon, hindi dahil ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, amen, ay sapat na po, no? Kaya pala pagdating ng panahon, sa Panginoon mismo ang nagsabi, sa araw na yon, maraming mga nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng may sakit sa aking pangalan, pero pagdating ng araw na yon, sasabihin niya sa kanila, magsalayo kayo sa akin, kayong mga tampalasan, dahil hindi ko kayo mga kilala. Ito din ang nangyayari. Now, bakit natin ito sinasabi, mga kapatid? Because now, pagkatapos ng panahon ng mga hayop sa lumang tipan, ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, na pagkatapos ng resurrection ng ating Panginoon, ito naman ay nire-require niya sa mga mananampalataya. And here comes Paul the Apostle, mga kapatid, na maging mga dyablo din naman ay nagpapatotoo. Okay? So ngayon, it is now addressed to us bilang mga mananampalataya na nagpapakilala na kinikilala natin yung dugo ng kordero at ano ang mga bagay na kasunod nito. Isang bagay lang ang natitiyak natin. Si Pablo, nakita niya ang Panginoon, tinanggap niya ang banal na Espiritu Santo, ang banal na Espiritu, kaya yun ang nagbunsod sa kanya para ipamuhay niya ang buhay ng ating Panginoon. Now what I'm saying, if we truly recognize the real atonement, the perfect sacrifice, gagawa ito sa ating mga buhay at makikita ito ng mga tao. Kung papaanong sa panahon ng ating Panginoon, heaven declared, Pilate declared, even the serpent seed, Judas declared, na walang kapintasan sa kanya. In the same manner, mga kapatid, sino mang mananampalataya ng mensaheng ito, dahil sa ngayon, ano ang pinagsasaluhan natin?
Sino ang kordero ngayon, mga kapatid? Well, ang ating Panginoong Jesucristo pa rin. But now, it is already in the word form. Sa pamamagitan ng mensahe na tinanggap natin, sa pamamagitan ng mensahe pinagsasaluhan natin, ito ang gumagawa ng pagbabago sa ating mga buhay. At sa pamamagitan nito, ang mga taong nakapaligid sa atin, no? Look at this statement. Si Brother Branham, mga kapatid, ay pumunta siya sa isang lugar at meron siyang nakausap na tao. At yung tao, manager ito doon sa isang lugar, sa isang ranch house na tinatawag. Sa sermon niya, Running from the Presence of the Lord. The manager up there at the ranch house met me at the other morning. I got in about 2:30 from Arizona and he said, well, Brother Branham said, I hear you're going to have another meeting. Said, I got some extra help, he said, and said, then, ito yung gusto kong sabihin sa inyo, I want to say one thing, that those people that come from down there said, they really are nice people. Now, that made me feel real good about you. Bakit ko binabasa ito? Ina-address ko ito sa mga mananampalataya. Ina-address ko ito sa mga nagsasabing mga message believers. Na maging mga taong hindi natin kasama, maging mga taong hindi nila tanggap ang mensaheng ito, they will say something good to us. Because they can see things, mga kapatid, na kakaiba. At ito ay bumibisita lang yung mga believers, mga attendees doon sa mga meetings ni Brother Branham at nakita ito nung manager. Sabi niya, Brother Branham, kakaiba yung mga taong dumadalo doon sa mga meetings mo. Now, isn't that good, brothers and sisters? Na kung tayo ay nakikinabang sa mensaheng ito, kung paanong ang ating Panginoon, wala silang nakitang kapintasan. I have many experiences kung saan ang mensaheng ito ay isinishare ko sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang organisasyon, and by God's privilege na pinagkaloob niya sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, particularly sa Southeast Asia, I have seen people, mga nag-graduate, mga kapatid, sa denomination, sa mga Bible school, sa mga seminaryo, mga obispo, mga kapatid, and they're really good people. And when they hear the message at ipresenta mo sa kanila in the rightful manner about the book of Revelation, alam nyo, wala silang masabi. Ang sasabihin lang nila, saan mo nakuha ang kapahayagan na yan, mga kapatid? Wala silang makita. Even in the baptism in the name of the Lord Jesus Christ, so simple, and yet they cannot question it because it is scriptural. Hindi nila ma-question ang mensahe. They can find fault sa atin, they can find fault sa ibang mga bagay, but when we are fully convinced and converted by this message of the hour, people cannot only question, cannot see any question sa mensaheng ito, pero maging sa mga buhay din natin, mga kapatid, magmamanifest ang mensaheng ito, and they cannot question the life. Minsan sa debate, matatalo ka, tila hindi mo kayang pangatwiranan, but you see, they cannot question the life. Si Pablo, mahusay siya. Among the Pharisees, I am a Pharisee, sabi ni Paul. Pero hindi niya na-question ang buhay ni Stephen. At si Paul ang nagpapatotoo sa buhay na nakita niya kay Stephen. Why? Kasi si Stephen nakita niya yung perfect atonement, yung perfect sacrifice tinanggap niya. And eventually, mga kapatid, si Paul nasalubong niya yung liwanag at kinwestiyon niya, sino ka baga, Panginoon? At sumagot mula doon sa liwanag, sabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. And since then, there was a total change in Paul sapagkat wala siyang makitang kapintasan sa kapahayagan ng salitang ito. Alright, so ngayon, mga kapatid, let me just show you a simple illustration before we close. Na sa panahon na ito, over about 6,000 years now, mga kapatid. No, tignan natin, mula sa panahon ni Adan hanggang sa ating panahon ngayon, we have a total of around 6,000 years already. At alam natin, sa bawat 2,000 taon na mangyayari. Isipin ninyo, sa 2,000 taon na ito, 2,000 taon ang lumipas at tayo ay nandito na ngayon. There is only one thing that we are waiting, and that is the rapture, mga kapatid. This is what we are waiting. So, sa ilustrasyon na yan, mga kapatid, makikita ninyo na ang ating Panginoon ay nakatingin sa atin. Ang mga tao nakatingin sa atin.
how we react in these things that are going on right now. Mga kapatid, hindi tayo nagmamaktol, hindi natin kinu-question ang ating Panginoon because we know these things have come to pass. So, sa unang 2,000 taon, mga kapatid, ay umiral ang dugo ng hayop pero walang naging sakdal. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon, nabayubay siya dun sa krus ng Kalbaryo, tumulo ang dugo ng Diyos mismo. Hindi ito dugo ng Hentil, hindi ito dugo ng Hudyo. Ito'y sakdal na dugo ng ating Panginoong Diyos, na may kakayanan na maghugas ng ating mga kasalanan. At ang sabi, there will be no more remembrance of sins, mga kapatid. Kaya ngayon, dito sa panahon kung saan sa kabuuan ng church ages, nandito na tayo sa bandang dulo at isa na lang ang inaantay natin, no? At God is requiring us. So, kaya nga ngayon, matutupad ang Romans chapter 12, verses 1 and 2, yung inawit na ating kapatid kanina. Ang sabi dito sa verse 1, and this is what we are fulfilling right now. Tapos na ang pagpapatulo ng dugo ng mga hayop. Nangyari na rin ang pagpapatulo ng dugo ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakalipas. Ngayon, hindi na kailangang tumulo ang dugo natin, mga kapatid. Although, in history, meron tayong mga kapatiran na ipinagkaloob nila ang kanilang mga buhay, mga kapatid. Pero yun ay dahil kinilala nila ang tunay na dugo ng ating Panginoon. Now, ano sabi ng Scripture? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Brothers and sisters, as we close this evening, gusto kong mapagtanto nating lahat na meron tayong tinutupad sa panahon na ito. Kailangan nating ipresenta ang ating sarili bilang hain sa ating Panginoon. Hindi tayo sakdal sa ating sarili, wala tayong kakayanan na maging sakdal sa ganang sarili natin. Pero gusto kong ipaalala sa inyo na nung si Moses ay umakyat doon sa bundok, it was just an ordinary mountain. Pero nung tumungtong si Moses doon, but the presence of God was there. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hubarin mo ang iyong panyapak dahil ikaw ay nakatungtong sa isang dakong banal. So yung bundok ay hindi banal. Ordinaryong bundok lang yun. Pero ang tinig ng Panginoon nagsabi, ikaw ay nakatungtong sa isang dakong banal. Sakdal, sapagkat ang presensya ng Panginoon ay naroroon. Ano gusto sabihin ni Brother Danny? Hindi tayo sakdal, wala tayong kakayanang maging sakdal. Pero kung dadaan tayo sa proseso ng biyaya ng ating Panginoon, na tayo aring ganap, magpapalinis tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Siya'y tatahan sa atin, ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, ay mananahan sa atin, doing perfection in us. At ito ang sakdal, mga kapatid. Kaya tayo, ordinaryong tao lang tayo, but because of the Spirit, the baptism of the Holy Spirit, amen, perfection is taking place in our lives. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at tayo po ay yumuko at manalangin sandali. Amen. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. At nawa, ang bagay na ito na aming pinag-aralan ay bumaon sa aming mga puso. Hindi kami ang sakdal, pero ikaw ang sakdal, Panginoon. At sa pamamagitan nito ay gumagawa ka ng kasakdalan sa aming mga buhay, meeting the standard that you have required of us. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo ang aming mga kapatiran that have not been in that place already. At ngayon, Panginoon, sa gabing ito, kami po ay nasa harap ng isang hamon, pero nagagawa naming tumayo at manindigan sa iyong salita sa pamamagitan ng iyong sakdal na kapahayagan, Panginoon. Thank you so much, and we commit everything into your mighty hands in Jesus Christ's wonderful name. Amen. Praise the Lord. God bless you. Magandang gabi po sa inyong lahat. At nais naming i-anunsyo bukas, mga kapatid,
na sa umaga po ang ating live streaming, yung oras ng gawain, alas 10 hanggang alas 12, ay magdadaos po kami at yung mga tao dito sa compound ng church ay doon din po kami sa simbahan. Kung gusto niyo po kaming samahan, naka-live stream din po tayo bukas, alas 10 ng umaga hanggang alas 12, no? At sa gabi po ay wala po tayo. Marahil, ipopost na lang natin yung iba nating gawain. God bless you! Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen.